Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Taranta na mga kabunyog, mga kababayan, si Senador Joel Villanueva nag-submit ng kanyang counter affidavit kahapon, January 23. Nag-submit siya ng kanyang kontra sinumpaang salaysay. Ano na ito? Ang pangalawa niya na itong pag-submit ng counter affidavit kasi 3 kaso ang kinakaharap niya eh. Hiwa-hiwalay na kaso yon. Lahat ng yon ay nasa ilalim ngayon ng Department of Justice. Ng Department of Justice ay nagsasagawa sa ngayon ng preliminary investigation. Kaya medyo talaga grabe ngayon ang pressure kay Villanueva. 3 yan 3 kaso yan. At lahat yan halos mga mga non-bailable yan. 3 malversation cases. Kinakaharap niya. Nag-submit siya ngayon ng counter affidavit. Ang sabi niya nga 26 inagahan niya. Kaya makikita nyo bakit parang wala kayong naririnig masyado kay Villanueva. Kasi ito yung seryosong stage ng kaso niya. DOJ, preliminary investigation. Kailangang malusutan niya ito. Kasi pag hindi niya nalusutan yung preliminary investigation ng DOJ, magre-recommend ang DOJ sa ombudsman na mag-file sa Sandigan Bayan. Pag na-file na sa Sandigan Bayan, warrant of arrest na naman, katulad nangyari kay Revilla. Kaya ito, niya na ito, mga huling effort, pagtatangka niya, mga huling action niya ito para hindi siya makasuhan, na hindi siya ma-issuehan ng arrest warrant, makulong. Alam niya yan. Alam niyang hindi niya pwedeng baliwalain itong mga kasong to. Seryosong mga investigasyon ito. Hindi na ito yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon, ICI. Hindi na. Preliminary investigation na ito. Ibig sabihin, binibigyan ka na dito ng pagkakataon na mag-submit ng counter affidavits mo. Ito yung mga ebidensya laban sa'yo. Ito yung mga testigo laban sa'yo. Ito yung kanilang mga sworn statements ng mga testigo laban sa'yo. Sagutin mo to. Mag-present ka rin ng ebidensya mo, ng testigo mo, yung mga sworn affidavits din ng mga testigo mo, pati ikaw, yung counter affidavit mo. Hindi pwede dito yung mga general denial na dinideny ko ang lahat ng akusasyon na. Hindi yun. Hindi pwede yun. Preliminary investigation na ito ng DOJ. Pag nakita ng Department of Justice na may probable cause na sampahan ka ng kaso, magre-recommend ang DOJ na sampahan ka ng kaso. At ang gagawin na lang niya ng ombudsman, na yan lang sa ombudsman. Pagkatanggap ng galing sa DOJ na resolution na sampahan ng kaso, diretso file na halos yan sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan naman, the moment na matanggap nila yung information, yung kaso, kaagad-agad halos nirarapol na ng Sandigan Bayan, katulad nung kay Revilla. Nirapol sa umaga, hapon mayroon ng arrest warrant, di ba? Ganon. Kaya ito, taranta na yan si Villanueva. Pinipilit niya talagang yung mga kaso na yan, 3 malversation, tapos may graft pa. Kailangan lahat yun malusutan mo. Kasi pwedeng sa isa or 2, ma-dismiss sa DOJ, pero yung isa tuloy. Kaso pa rin yun. Kaya, na ito mga kabunyog, mga kabayan. Kaya napapansin nyo, yung dating yabang ni Villanueva, wala na, no? Sino ngayon nakikita nyo nagyayabang na lang? Si Marcoleta at saka si Amy. Bakit? Ayaw na munang magsalita nila Jinggoy. Ayaw nila Chis Escudero. Ayaw nila Villanueva. Bakit? May problema. Bakit sila sasabay doon kay Amy at saka kay Marcoleta? Sila nga mismo mas malala ang problema. Pag hindi nila nalusutan yung preliminary investigation ng DOJ, makakasuhan sila sa Sandigan Bayan. Kaya kumbaga sila Estrada at saka Villanueva, mga kabunyog, mga kababayan. Inaano muna nila ngayon. Parang ganito, huwag nyo na muna kaming isama dyan sa mga press con nyo. Kaya di ba nakita nyo ang nagpe-press con lang si Marcoleta at si Amy? Bakit? Si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, marami silang problema. Kailangan nilang lusutan to. Alam nilang seryoso ang DOJ, seryoso din ang ombudsman.
Alam nila na may mga testigo sa DOJ. Sila Alcantara, sila Bernardo. Mabibigat ang mga testigo na yan. Hindi nila pwedeng baliwalain. Kaya yung mga sinasabi ng mga abogado nilang walang ebidensya, walang testigo. Sinong nagsabi? Mayroon. Kaya nga ito. Anyway, yung pag-submit ni Villanueva ng counter affidavit, mga huling diskarte para hindi siya makasuhan. Kailangan lahat 'yun ma-dismiss. Tatlong malversation cases, dapat ma-dismiss lahat 'yon. Kasi kahit dun sa dalawa ma-dismiss sa DOJ, kung may isang tuloy, di ba kaso ka pa rin. Si Bong Revilla nga, yung nakulong siya ngayon, malversation lang 'yon. Malversation at saka graft. Mayroon pa siyang plunder cases. Mayroon pang plunder cases. Nagpe-preliminary investigation pa 'yon. Kaya kaliwat kanan ang kinakaharap nilang mga kaso eh. Hindi lang naman isa. Yung ikinaso kay Bong Revilla, isang graft, isang malversation. Yung graft bailable, kaya nga nagpiyansa siya ng 90,000. Pero yung malversation hindi dahil napakalaking amount ang involved. Aside pa dyan, mayroon pang nakapending ngayon, ibig sabihin ongoing pa, yung preliminary investigation. Pwede pa siyang makasuhan doon. Another case na naman yun. Itong si Villanueva, 3 malversation cases. Lahat kailangang malusutan niya yun. Pwedeng may malusutan siyang isa, may matuloy na 2, kulong pa rin siya. Pwedeng may malusutan siyang 2 malversation, may siyang isa, tuloy pa rin, kulong pa rin siya. Kaya mabigat. Alam niya ni Villanueva, kaya nakita nyo ngayon, si Boy Dila, nakikita nyo ngayon, visible pa ba? Wala na, di ba? Ganyan yan. Mabigat yung problema nilang kinakarap. Yan ang malinaw dyan. Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yan, talagang nagkakandara pa si Villanueva pag-submit ng counter affidavit. Ayaw nilang mag-comment na kung dati, laging nagsasalita ng wala naman yan. Walang ebidensya yan. Hindi makakatindig yan. Anong hindi makakatindig? Tingnan nyo. Yun? Hindi nila pwedeng baliwalain yan. Yung mga kaso na yan ay seryosong kaso laban sa kanila. Kaya ngayon, nag-submit na ng counter affidavit si Villanueva. Isa pa lang yan ang malversation case. May 2 pang malversation cases. Sasagutin niya pa rin yan. At after niyang makasagot niyan, maglalabas na ng resolution ng DOJ niyan. Ganun naman ang procedure sa preliminary investigation eh. May complaint affidavit, syempre yung nagreklamo sa kanya. Pwedeng NBI yan or pagkatapos pinadala sa kanya yung complaint affidavit, pinapasagot siya, counter affidavit yon. So pag submit niya ng counter affidavit, pag-aaralan niya ng DOJ panel of prosecutors kung mayroon bang probable cause para sampahan siya ng kaso. Yun, ang hinihintay dyan, resolution ng Department of Justice. Pag sinabing mayroong probable cause, filean niya ng kaso sa Sandigan Bayan, papasa ngayon sa ombudsman yung resolution at saka yung mga ebidensya. File ngayon ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Raffle ang Sandigan Bayan, maglalabas ngayon ng arrest warrant, kulong yan. Yan yung inaabangan ng taong bayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.